at ng madla. Nais ko may bahagi ang obrang Florante at Laura. Halina't tunghayan. Bes, agay dito ang Sa napansin mo. mga oras na ito, akong tagapagsalaysay ay magsisimula na. Sa isang madilim na gubat ay makikita ang isang binatang nakagapo sa malaking puno ng higela. Makikita sa kalagayan ng binatang lubhang paghinagpis. Taas at mga puting badhala, bakit hinayaan niyo akong maghirap ngayon? Kahagawan at ng pusong si Adan ko sa paghahangad ng ganti at nakawin niyang aking sunisinta na si Laura. Nagkataong may dumating sa gubat na mapanglaw, isang girerong bayani. Pananamit ay katulad ng mora sa Persiyang lugar. Oo, aking ama, kay taksi, nago mong akin, sinisintang sa Terda. Kaya kong pumaslang ng tao para sa aking pinaman. Ngunit, hindi ko kayang patayin ang aking sariling ama dahil siyang nag-alaga sa akin simula pa doon. Pagkatapos ng pangyayari ito, may dalawang mabangis na leon ang gustong lumapa kay Florante sa gubat. Dahil sa pag-aakala ni Florante na nakakasama ng kanyang buhay, siya yung nakasalit. Paalam sa iyo, aking Laura, sana ako pa rin ang iyong iniibig. Paalam sa iyo, Ama at Ina, naway maging mabuti nawa ang lahat. Nang muntikan ng malaman si Florante, agad naman siya niligtas ni Aladin at kanyang tinulungan na tanggalin ang gapo sa kanyang kamay. Isang moro. Diyos na rin isang morong kapag-iligtas sa akin. Ngunit, nagpapasalamat pa rin ako sa iyo dahil iniligtas mo ako. Wala ka naman yun. Ako nga pala si Florante. At ako naman sa dalis. Ngunit, paano ka napunta dito sa mapanglaw at mga pagkakas ng bubat? Dahil sa aking kalipanan sa Tol, siya ang dahilan kung bakit ako nandito. At sinabi niyang aking sumisita at pinatapos niya ko dito sa puno ng hikera dahil hindi siya sa aking katangian. Kung kaya ang kalas pa lang sa ng tinago din ang aming kasintahan ng Terda. Tinago siya ng aking ama. Nagpatuloy sila sa pag-usap at naglakbay na nga upang makaalis sa gubat. Dahil sa pagod na, namahinga muna sina Florante at Aladin sa ilalim ng isang puno. Dahil nga sa pagod, nakatulog ng mahimbing si Florante at kinalingan naman ito ni Aladin kinabukasan. Nagkapin mo ang aking pasasalamat. Ngunit, bakit ikaw walang namahinga? Huwag mo lang kalalayan din ang importante at ligtas mo na. Niyakap niya Aladin si Florante dahil sa tuwa. Ngunit, paano ka napunta sa konversasyon? Ano bang nangyari sa Albania? Sapagkat nais kong malaman, halika, upo muna tayo dito at ikikwento ko sa lahat ng mga nangyari. Ikinuwento na nga ni Florante ang kanyang karanasan noong siya ay bata. At ito ang nangyari. Akong bahala, Prinsesa Toresca. Halimaw na yung sos, Durante. Mabuti na lang at nandito kami narito. Maraming salamat sa pagsulit sa akin. Nagkakaman, Prinsesa Toresca. Kahit na sa'yo ay wala nang kagapag-mara. Kasama ang mga salamat sa panagaling ng aking sinabi. Nang lumaki na si Florante ay makikita siya ay laki sa layan, kaya pinadala siya sa Atenas ng kanyang ama. Durante, anak, nasa tamang edad ka na upang manaman ang pinakamalaking bagay sa mundo. Ipapadala kita sa Atenas upang mag-aral doon. Hindi maaaring sa'yo na takalalo ng Atenas sa pag-aalala ng mga Kailangan na niyang kamay sa sarili niyang pa, Florentina. Hindi na siya bata upang tugunan ang kanyang pangailangan araw-araw. Sa huli ay nagpasya ang dalawang mag-asawa na ipadala si Florante sa Atenas para mag-aral. Nakarating na nga si Florante sa Atenas at doon ay nakita niya ang kanyang guro na si Antenor. Ang ating kaalaman ay magkakaroon ng pagkakagula aron sa buhay. Tanayin nito lalo ka ng Florante. Nang kung magaling ka at kayang ito. Dumating na nga ang araw ng kanilang pagtatakal. Anong kagulan nito? Ano? Bakit? Ay,
Ilan na? Mabuhay si Florante! Mabuhay si Florante! Ito na muling sandali, Florante. Ang laki ng mabukas ang buhay. Manda ka na, Florante. Una ang iyong katauntan. Dapat ikaw ang alam ng Pilipinas. Mamatay ka na. Hindi ba na ko? Ano nangyayari sa'yo? Anong kagulang ka? Bakit, Adolfo? Anong ginawa mo sa talinong bayan? Kailangan niyang mamatay. Huwag ka nagsipang bumating ka sa akin. Kasi inaagaw ka sa akin. Ang sagim, Adolfo. Patayin si Adolfo. Patayin ang sagim! Manda ka niyo sa aking pagkakas. At wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ay ikaw naman ang mamatay ka na. Lalo ka na. Lumayas ka sa ng Adolfo at huwag ka nang babalik. Maraming salamat sa iyo, Leandro. Hindi dahil sa iyo ay may ibang kayo. Ang Diyos lamang ay sa labanan ng mga Pagkalipas ng ilang buwan at nakatanggap si Florante ng isang ilan. Binuksan ang liwang at maluha-luha pagkatapos na rin himatay. Pagkatapos ng 2 oras ay bumalik na sa dati ang kanyang lakas. Florante, nakasal ko ang iyong loob. Alam kong mga kaya yan. Ang aking dalangin ay malampasan mo ang iyong pagkakalapahan. Ngayon, tulo. Kaya ano po, samahan ko rin mo. Lalak ko ito sa nasuan ng habang kaya doon. Nakarating na nga sina Leandro at Florante sa altar niya. Ama ko, hindi ko man nakalain sa itong katuloy sa muli nating pagkikita. Hindi ko man nakita ang aking minamahal na ina. Anak ko, sinubok tayo ng patalang. Ngunit hindi dapat tayo paghinanang loob. Maaari nga, Ama. Nga po pala, Ama. Siya nga po pala si Leandro. Siya ang tapat kong kaibigan. Nagtatapon po ayon sa ito. May kiramay po ako sa pagkamatay ng Sirena. Nabalitan mo ng lahat. Ikaw isang tapat at totoo. Nakuha mo ng aking tiwala. Maraming salamat po. Ito'y galing sa inyong ninuno. Nasangsang ako ng proton na kailangan niyang ating itulong. Isama na po kami ni Leandro. Pagulungan po namin sila. Kasama na po kami sa mahal. Mabuting pa siya. Gagawin ko na kayo tagapamuno. Samahan niyo ako at ipabatid ito kay Haring Linseo. Ang panganib sa proton na henerasyon ni Florante, hindi pa nag-aksaya ng oras ang aking ama. Sumadya na kami ng palasyo ni Haring Linseo. Ako po mahal na hari. Siya ang aking anak. Siya ay nanggaling sa Albania at kasama niya ang kanyang kaibigan na si Benanzo. Mabuting panahon. Wala ngayon. Ikaw na magiging general ng aking. Pasensya na mga Ginoo, sapagkat napaghintay ko yata kayo nakakatagal. Agad na binghani si Florante kay Laura. Halos ang kanyang atensyon ay nasa kanya dahil sa kanyang kagandahan. Napakaganda niya. Marahil, pag-ibig na kaya ito? Kinabukasan, muling nagkita sina Florante at Laura at doon na sinabi ni Florante ang kanyang nararamdaman sa dalaga. Ang sansi ng aking kalungkutan na ang pagkamatay ng aking ina. Ayokong umalis ka ng malungkot, Florante. Mag-iingat ka, Florante.
Sa kanilang pakikipaglaban sa nangyaring digmaan ay napaslang ni Turante sa General Osmalik. Nagkaroon siya ng mga tagumpay sa 17 kaharian. Ngunit sa nakuha na Adolfo ang trono ng Albania, tinagaw si Laura. Ang sakin mo, Adolfo, di ko ang malaya na tamoy mo sa akin. Sa akin na sila. Inagat sa iyo. Makakawan, dali nyo sa gubat si Florante at lapo sa mga. Isa kang sakin mo, Adolfo! Sa kagustuhan ni Adolfo na matuluyang maagaw si Laura at tinangka niyang kasahin si Laura. Pinanan ni Florida si Adolfo at tumakas patungo sa gubat. Habang naglalakad sina Florida at Carol ay nagkatagbo ang landas ng dalawang parehas na magkasintahan. Tumakbo pa palapit sina Turante at Alador upang hanapin ang kanilang tumahan. So, ang nakita sa aking ginawa Nabatid ni Florante at Alador na tunay ang pagmamahal ni Laura at Florida. Bumalik si Florante sa Albania upang pumanti kay Adolfo. Napatay ni Florante si Adolfo at nabawi ang kaharian. Isa kang sakin mo, Adolfo! Papatayin na kita! Wag! Nang namatay si Adolfo, naging matagumpay ang pag-ahari nila Florante at Laura sa Albania at maging si Aladin at Florida. Matapos ang pagkamatay ni Sultan